Makakapanayan po natin ang Officer in Charge ng Pag-asa Hydrology and Meteorology Division, Rosalie Pagulayan. Good morning po, Ma'am Rosalie. Maraming salamat sa oras ninyo. Magandang umaga po sa inyong lahat at maging sa atin pong mga tagapakinig. Isang napakainit na umaga for everyone. Tama. Oo, tama, Ma'am. Ito po, Ma'am Rosalie, no, sa kabuuan po, kakabalita nga lang namin, no, gaano na-alarma na nga yung iba. Gaano po kaseryoso yung sitwasyon ng ating mga dam? Okay, so ito pong summer, siguro starting April hanggang ngayon po ay nakataan po natin na talagang pababa po yung mga elevation ng ating pong mga reservoirs. Particularly itong malalaking dams na minomonitor po natin kasama po yung mga dam operators, ano? So ito po ay very normal po during this time of the year kasi number one po ay maliit po yung tsansa na umuulan dito within the watershed of these reservoirs, and at the same time, mataas po yung tinatawag na rate of evaporation. So ito po ay kasama po dun sa losses na kinoconsider pagdating po sa ganitong mga reservoirs, and at the same time, napakainit ng panahon. So marami ang gustong maligo. Kaya yung rate of utilization din naman po natin ay napakataas. So kung i-equate natin yan, malaki yung nawawala sa atin because of this evaporation and yung utilization. And kung titignan naman natin yung other side of the equation is mahina po yung mga pag-ulan na pumapasok po sa mga reservoirs. Opo, which is just normal during this time of the year. Oh, that's true, no? Pero sa ngayon po ba may mga posibilidad na maapektuhan po also, no, ang irigasyon, supply po ng tubig, and even yung yung maging power generation kapag nagpatuloy po nga itong pagbaba ng tubig sa mga dam? Opo. So ito po ay alam naman po ng ating government na meron po talagang mga ganitong mga pagbaba sa dams. So meron pong mga initiatives din ng ating government to augment yung kakulangan po if ever na magkakaroon po ng mga kakulangan. So meron pong mga augmentation initiatives ang ating pong government. Like meron pong other source aside from Angat ay meron na rin pong nagsusupply ng additional na tubig in Angat Dam. So I'm speaking of Angat po kasi ito po yung very critical po sa Metro Manila, no? We get our potable water from Angat. So ayun po, no? So hindi lamang naman po tinitingnan yung losses, but at the same time dahil alam na po ito ng ating government, so meron pong mga initiatives to really augment yung pangangailangan po ng ating pong mga kababayan, particularly dito sa irrigation, dito po sa ating power supply kasi ginagamit natin siya for hydropower. So yun po, meron po mga proyekto ang government to really augment yung kakulangan. Opo, ma'am, pero ang kamusta po yung recently constructed, actually last year pa po, no, na ginawa na Upper Wawa Dam. Sabi po Yes nila po. na malaki daw pong maitutulong nito sa atin. Yes po. Actually, opo, ito ay operational na po, no? So yung Wawa Dam po dito sa parte po ng Rizal, Upper Wawa Dam, ay ito po ay medyo malaki din po siya, no? Ito po yung isa sa mga nakita din po na magsusupply ng water. But as I've said earlier, no, dahil malaki rin po yung nagiging pangangailangan natin. So there are a lot of factors bakit lumalaki yung atin pong pangangailangan. Like halimbawa po ang NIA ay meron na silang mga expansion ng kanilang mga service areas. So meron din po na yung pagdami ng gumagamit ng tubig. So yun po ay isa rin po sa nakakadagdag doon sa utilization, rate ng utilization. Kaya nga po as I've said earlier, marami pong ginagawang augmentation projects ang ating pamahalaan para po talagang masiguro that clean potable water will be delivered to our community. Ma'am Rosalie, nararamdaman na po natin, no, nung nakaraang linggo naman lamang, nung weekend, di ba, paunti-unti po yung mga pag-ulan, may mga thunderstorm na rin po. Yes po. Opo. Makakatulong naman po yan pagpasok po ng tag-ulan. Kailan po ba opisyal na madideklara natin na tag-ulan, na papasok yung tag-ulan, yung rainy season?
Okay, maganda po yung inyong obserbasyon ano, tuwing hapon umuulan, Yes, yes. at least nababawasan yung init ng ating pong Correct. ng mga lugar natin Mm. kahit papaano, ano po. So climatologically speaking sir, ang atin pong, nasa transition po tayo at yung pag-set po ng, onset ng rainy season ay it's between May 16 at saka June 15. Yan po ay based sa climatological ano po, historical ano po, yan po yung talagang ano. So nasa transition po tayo. So siguro ang tanong ng iba, hindi pa ba tag-ulan? So yan ang kadalasang tanong 'pag merong minsan kasi malalakas na yung thunderstorm ano. So meron po kasing tinitignan na mga criteria si Pag-asa, meron po mga triggers to declare really yung onset na po ng tag-ulan. Like number 1 po yung mga flow ng hangin, yung southwesterly wind flow. Meron din po tayong mga binabantayan na mga ano po, mga, stations, synoptic stations dito po sa western side na meron kung ano na po yung mga nare-record nila po ng mga pag-ulan. So meron pong criteria na nakaset po diyan. So for now, meron pa pong hindi nami-meet kaya ano, kaya hindi pa po talaga nagde-declare. Pero climatologically speaking, ito po ay mangyayari between May 16 to June 15. Opo. Maraming salamat po muli sa oras ninyo. Happy Friday po. Good morning po. Ma'am Rosalie Pagulayan ng Pag-asa Hydrology and Meteorology Division. Salamat po. Mga kapatid, Angela Lagunsad Castro po para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan. Mag-follow at subscribe na sa social media pages ng News 5.